Good morning mga kahabhab. For today's vlog is mag-aasikaso na ako mga kahabhab kasi 7 o'clock na dito. At work na naman ang inyong inday kahabhab. Madilim pa dito mga kahabhab. Buksan ko muna yung ilaw. Ay! Good morning! Good morning, honey. You sit down there. So, ayun na nga mga kahabhab. Hindi ko na lang ni-record yung kanina pero lumabas kasi yung aking alaga. So, kailangan ko munang i-off ang aking cam. So, kinukuha ko yung aking ulam for today's morning. At ito yung aking ulam. Pusit. Pusit siya mga kahabhab. So, magluluto ako ng pusit para aking almusal. Okay? Ngayon is magluluto na si Inday kahabhab. Ito yung aking scrambled egg. Mag-i-scramble din ako kasi i-partner ko sa aking pusit. Kunti lang naman yung lutuin kong pusit mga kahabhab. So, while tayong magluluto, meron din tayong kunting pa-share sa ating story. So, ngayon, ano nga ba ang ang pakiramdam kung magkakaroon ka ng asawang afam? Based on my experience, pero karamihan talaga ngayon is nag-aasawa na talaga ng mga foreigner. Kasi, yung iba is, mas gusto nila ng Amerikano kung nadala na sila sa Pilipino. Yung iba naman is gustong makaahon ng sa kahirapan. Yung iba naman is maraming plano. Pero sa akin na na-experience ko, based on my experience, okay lang naman. May pera din. Hindi naman talaga mayaman yung naging ex ko. Katamang-taman lang din yung niya. Pero, naging masaya lang siguro ako nung saglit. Saglit lang. Kasi dumating na kami sa point. Hindi, magulo kasi yung namin Kahit yung relasyon namin na magjowa pa kami, magulo na. Pero tinitiis ko yun dahil nga, tayong mga babae, pag in love is in love. Pag mahal, mahal talaga, no? 'Di ba? Kahit ano pang mga pagsubok or ano pang mga discouragement na maririnig natin or matutuklasan natin, magpapaano pa talaga tayo na mahal talaga natin yung tao, 'di ba? Magpapakamartir. Kaya that time is tiniis ko lang lahat 'yun. Wala mang maniniwala, pero yan talaga ang na-experience ko sa buhay kung may afam. So, kami, yun. Okay lang naman ang merong afam. Kaso nga lang is, minsan, toxic na rin, di ba? Toxic na rin minsan. Kasi akala ko kasi is, napili ko siya. Nasabi ko na sa sarili ko is, siya na talaga yung binigay sa akin. Yung parang, ito na talaga ang pipiliin ko. Hindi lang dahil afam siya. Hindi ko yun inisip dahil na may pera siya. Kasi nga, that time, is gustong-gusto ko talagang magka-experience na may afam. Kasi gusto ko mag-English. Hindi ko binalak na pumunta ng ibang bansa. Pero nung napasukan ko, na yung relasyon na yun is, naging sabihin ko na lang, sa relasyon is minalas ako, pero sa sitwasyon, naging okay naman kasi nakapunta man ako dito sa Amerika nang dahil din sa kanya. Pero hindi ko siya pinilit ha. Hindi ko pinilit na papuntahin niya ako. Kusa niya akong pinapunta dito. Nagulat na lang ako, akala ko wala na. Tapos yun, hindi na, tamang-tama lang din, tamang-tama lang din ang magkaroon ka ng afam. Kung talagang minahal mo.
Hindi, may iba kasi sa mga istorya din ng iba is hindi rin sila naging masaya sa kanilang relasyon. Kahit ako. Pero kung makatagpo ka ng afam na mabait, mapagmahal, maalalahanin, oo, swerte-swerte lang din ang magkaroon ng afam na ganun sa buhay. Talagang swerte-swerte lang. Maswerte lang yung iba na magkaroon sila ng ganyan na may afam silang talagang iniisip ang babae, ang Pilipina. Hindi lahat kasi maswerte kung may afam. Minsan din kasi may minamalas, may nambubugbog. Kaya hindi lahat na porket may afam is masaya na rin. Yun lang po ang maisasuggest ko po at masasabi. Kasi ang dami ko na pong naririnig, ang dami, at sa experience ko rin. Kaya siguro sa iba na hindi pa naka-experience, maganda. Pero mostly no, sa totoo lang nakakainggit ang magkaroon ka ng ganyang relasyon na makakatagpo ka ng relasyon na talagang nire-respeto ka ng afam. Talagang as in talagang mataas ang respeto sa iyo ng afam. Maganda yung ganyang klase, pero minsan kasi mabait sa tingin nila lagi ang afam. Lagi kasi nilang pag nagloko ang babae, iniisip nila lagi na mabait ang afam, ganito ganyan, may pera na nga, bakit pa nahanap pa, nagloko pa. Pero bawat tao, ika nga is may dahilan. Kasi wala naman kayo sa relasyon ng dalawang yun para alam nyo ang sitwasyon, di ba? So, yun lang po, masishare ko sa business experience ko. Saglit lang ako naging masaya. Lalo na yung namatay yung anak ko, doon nag-start ang lahat. So, sana nga, no? Sa mga naka-jackpot dyan ng magandang pagtrato sa kanila ng afam is alagaan nyo kasi minsan lang yan darating sa buhay natin. Minsan lang darating yan sa buhay natin kaya alagaan natin, di ba? Pagprepreto na po ako, continue po ako sa aking pagprepreto. 3 lang ang kakainin ko. Ibalik ko na rin itong iba. So, abang-abang po kayo later sa pagkatapos ng aking pagluluto. So, ayan mga kahabab, luto na pong ating piniritong. Ilipat ko to sa kabila bago to maitim. Piniritong puset na with etlog. So, yan muna ang aking isi-share sa araw na to, sa umaga na to mga kahabab. I hope na meron kayong ulit natutunan about sa aking mga explanation sa buhay. At ako'y maghahanda na sa aking almusal bago ako malate. Mahirap din naman, malate ako, lagot ako. So, basta yun lang po. Depende lang din po yan sa swerte sa ating buhay. Kasi minsan meron tayong katulad din yan ng Pilipino na magkatagpo din tayo ng mabait, magkatagpo din tayo ng ang ano lang is may pera lang ang afam. Kaya marami talagang dumidikit. So kasi minsan may mga balak ganun. So yan lang po ang aking share sa inyo na kwento. So ingat po kayo lagi at have a good day everyone. Bye-bye.